You had friends who were building safe spaces for nuclear fallout in their backyards. They were stockpiling rations. They were stockpiling water. Y2K is the first end-of-the-world prophecy in history where something will definitely happen on the predicted date, and you don't have to have religion to believe. Up to maybe 60 to 70% of the population died, which is massive. It's absolutely bonkers. The Soviet colonel who famously saved the world from nuclear war has passed away. Ang mga pelikula ng Hollywood tungkol sa katapusan ng mundo ay hindi lang basta katang-isip. Ilang beses nang muntik maubos ang sangkatauhan, pero karamihan sa mga tao ay walang ideya tungkol dito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga nakakagimbal na pangyayaring halos nagdulot ng pagkalipol ng tao. Mula sa nakamamatay na mga salot hanggang sa mga pumalyang sandata, babalikan natin ang mga nakakatakot na sandaling halos bumura sa atin sa mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The day the world almost exploded. Noong 1961, muntik nang magunaw ang mundo dahil sa isang lihim na operasyong militar na pumalpak. Ang operasyong iyon ay ginawa para protektahan ang mga tao. Pero nang magkaroon ito ng problema, halos iyon pa mismo ang naging dahilan ng sakunang gusto nitong pigilan. Sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, naghahanda ang dalawang pinakamakapangyarihang bansa para sa isang digmaang maaaring magtapos sa buhay sa planeta. Ganito nangyari ang lahat. Noong 1950s, lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang superpower ng mundo, ang United States at Soviet Union. Parehong natatakot ang bawat panig na baka maunang umatake ang kalaban. Para takutin ang isa't isa, gumawa sila ng napakalalakas na nuclear weapons. Pero imbes na kapayapaan ang maidulot nito, lalo lamang nitong pinalala ang takot at paranoia. Nangangamba ang mga leader ng Amerika na maaaring magkaroon ng biglaang pag-atake anumang oras. Gusto nilang magkaroon ng paraan para agad makaganti sakaling sumiklab ang digmaan. Kaya nakaisip ang militar ng paraan para manatiling handa sa lahat ng oras. Pero delikado ang planong iyon. Nagdesisyon silang maglagay ng mga nuclear bomb sa mga eroplano at panatilihing lumilipad ang mga ito ng 24 na oras bawat araw. May humigit kumulang 100 B-52 bombers ang laging nasa himpapawid ng Amerika, handang umatake sa Soviet Union anumang sandali. Kapag nagsimula ang digmaan, nasa ere na agad ang mga bomber. Hihintayin na lang nila ang utos para umatake. Kaya pa nga nilang mag-refuel habang nasa ere para manatiling lumilipad ng mas matagal. Pero may napakalaking panganib ang estratehiyang iyon. Kapag bumagsak ang isa sa mga eroplano, kasama ring babagsak ang mga nuclear bomb na dala nito at magiging napakalaking sakuna iyon. Noong 1961, naging totoo ang bangungot na senaryong iyon. Noong January 24 ng taong iyon, isang eroplano ang lumipad mula sa Air Force Base sa North Carolina. May dala itong 2 nuclear bomb. Ang bawat isa ay may lakas ng pagsabog na katumbas ng 3.8 million tons ng dinamita. Maayos nagsimula ang biyahe. Pero maya-maya, may napansin ang crew na seryosong problema. Nagkaroon sila ng napakalaking fuel leak. Nakaubos sila ng 19 tons ng fuel sa loob lamang ng 2 minuto. Malinaw na may matinding sira ang eroplano. Bumubuhos palabas ang fuel mula sa eroplano. Kapag naubusan ito ng fuel, babagsak ang eroplano mula sa langit. At dahil may dala itong 2 nuclear bomb, magiging napakalaking trahedya ang pagbagsak nito. Inutusan ng eroplano na bumalik sa Seymour Johnson Air Force Base para sa emergency landing. Ngunit nang bumaba ito sa humigit kumulang 10,000 feet, hindi na makontrol ng mga piloto ang eroplano ng maayos. Pinabilis ng piloto ang lipad nito hanggat kaya niya, pero hindi pa rin sapat. Naubusan sila ng fuel bago pa makarating sa kampo. Sinubukan ng crew na mag-eject. 5 ang nakaligtas, pero 2 ang hindi umabot. Habang bumabagsak ang eroplano, nagsimula itong magkawatak-watak habang nasa ere pa. At dahil doon, humiwalay rin ang 2 nuclear bomb mula sa aircraft. Ang masamang balita, may 2 nuclear bomb sakay ng eroplanong iyon at para talaga silang pinakawalan mula sa bomb bay na parang aktwal na pag-atake. Sa kabutihang palad, parehong may nakakabit na parachute ang 2 bomba. Isa sa mga bomba ang dahan-dahang bumagsak at sumabit sa isang puno sa North Carolina. Nakabitin sa mga puno ng faro ang isang bombang may lakas na mas malakas pa kaysa sa lahat ng bombang nagamit na sa buong mundo. Dumating agad ang bomb squad at siniguradong ligtas ang sandata. Nakahinga ng maluwag ang lahat, pero may isa pang bombang nawawala. Hindi naging ganon kaswerte ang pangalawang bomba, hindi bumukas ang parachute nito.
Bumagsak ito sa lupa ng buong bilis. Sa hindi maipaliwanag na himala, hindi ito sumabog. Nangyari iyon dahil nasira ng matinding impact ang mahahalagang piyesa sa loob ng bomba, kaya hindi nito natuloy ang pagsabog. Pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas na ang lahat. Bumaon ng malalim sa lupa ang bomba at naipit sa ilalim ng lupa. Nagmadali ang militar para subukang mahukay ito. Nagsimula silang maghukay gamit ang mga pala, pero agad nilang napagtanto na sobrang lalim ng pinagbaunan nito. Hindi sapat ang simpleng paghuhukay gamit ang pala. Kaya dumating ang mas marami pang crew kasama ang mabibigat na kagamitan. Patuloy silang naghukay hanggang sa tuluyan nilang marating ang bomba. Ang pinakauna nilang gustong malaman ay kung armado pa ba ito. May isang sundalo na sumigaw mula sa ilalim ng hukay at sinabi niya na, "Lieutenant, nakita ko na ang arm safe switch." Sinagot siya ng opisyal ng mabuti, pero sinabi ng sundalo, hindi po mabuti, naka-arm ito. Nang bumagsak ang nuclear bomb, nagsimula na pala ang detonation sequence nito. Halos lahat ng kinakailangan para sa pagsabog ay activated na, maliban na lang sa isang switch. Kapag nag-flip ang switch na iyon, magkakaroon sana ng nuclear explosion mismo sa North Carolina. Kalaunan, na-recover ng militar ang malaking bahagi ng sandata, pero may ilang parte ng bomba na may uranium ang naiwan sa ilalim ng lupa. Masyado na itong malalim para ligtas pang alisin. Para maiwasang may maghukay rito balang araw, binili ng gobyerno ang bahagi ng lupang iyon. Isa itong napakalapit na trahedya. Kapag sumabog ang alinman sa dalawang bomba, milyon-milyong buhay ang maaring nawala. Mas malala pa, maaring isipin ng Amerika na ito ay pag-atake ng kalaban. Posibleng gumanti agad ang US sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sarili nilang nuclear weapons laban sa inaakalang kaaway. At tiyak na gaganti rin ang kabilang panig. Ang sunod-sunod na reaksyong iyon ay maaaring nagsimula ng pandaigdigang nuclear war na posibleng magdulot ng sakunang sisira sa buong mundo. Pero nagpatuloy pa rin ang buhay at karamihan sa mga tao ay walang kaalam-alam kung gaano tayo kalapit sa tuluyang pagkalipol ng sangkatauhan. The illness that wiped out a continent. Nakarinig ka na ng iba't ibang nakamamatay na sakit, pero ang bubonic plague ay nasa ibang antas. Sa kalaunan, tinawag ito bilang Black Death dahil kapag nahawa ka, halos wala ng pag-asa ang mabuhay. Sobrang lala ng outbreak na marami ang naniniwala na dumating na ang katapusan ng mundo. Para maintindihan kung paano halos nawasak ng isang impeksyon ang sangkatauhan, kailangan nating bumalik sa pinagmulan nito. Noong 1300, ang mga barko ang pangunahing paraan ng paglalakbay at kalakalan. Kapag may dumating na barko sa pantalan, kadalasan ay magandang balita ang dala nito. Pero noong October 1347, 12 barkong pangkalakalan ang dumating sa Sicily at ang dala nila ay kamatayan. Nang sumakay ang mga inspektor sa mga barko, natagpuan nila ang mga bangkay sa loob. Ang ilang natitirang buhay na mandaragat ay halos hindi na makagalaw dahil sa sakit na dumapo sa kanila mula sa ibang bahagi ng mundo at ngayon ay nadala nila ito sa Italy. Ang sakit na iyon ay may maraming pangalan pero karamihan ay tinawag itong bubonic plague. Sinubukan ng mga autoridad na pigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pag-isolate sa mga may sakit na mandaragat. Pero hindi sila ang tunay na problema. Ang mga barko ay puno ng daga at ang mga dagang ito ay may dalang infected na mga pulgas. Ang bubonic plague ay kumakalat sa pamamagitan ng infected fleas na naninirahan sa likod ng mga daga. Sumasakay ang mga daga sa mga barko at malapit na nakikisalamuha sa mga tao. Lumabas ang mga daga mula sa barko at pumasok sa lungsod. Mula roon, mabilis na kumalat ang sakit. Ang ilan ay nahawa dahil sa kagat ng pulgas, habang ang iba naman ay dahil sa direktang pakikipag-ugnayan sa may sakit. Kapag nakapasok na ito sa katawan ng tao, maaari na itong maipasa sa iba. Hindi ito ordinaryong sakit. Humigit kumulang 60% ng mga nahawaan ang namamatay, ibig sabihin sa bawat 10 taong nagkasakit, 4 lang ang nakakaligtas. Tinatayang 60 hanggang 70% ng populasyon ang namatay, isang napakalaking bilang na halos hindi kapani-paniwala. Mabilis na naghanap ng lunas ang mga doktor, pero hindi nila lubos na nauunawaan ang sakit. Sa karamihan ng kasaysayan ng tao, hindi pa alam ang tungkol sa germs o mikrobyo bilang sanhi ng sakit. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga tao. Sinubukan nila ang lahat para mabuhay. Halimbawa, marami ang naniwalang ang salot ay parusa mula sa Diyos. Kaya sinubukan nilang humingi ng kapatawaran.
May mga grupong nagpapalo o nagpapahirap sa sarili sa publiko habang nagmamartsa mula bayan hanggang bayan sa paniniwalang ang self-punishment ay magdadala ng awa at kaligtasan. Sa huli, sobrang dami ng sumali sa mga ritual na iyon kaya napilitan ng Papa na ipatigil ang mga ito. May isa pang kwento na kumalat noong panahong iyon. Tungkol ito sa 4 na magnanakaw na nagnanakaw sa mga bahay ng may sakit. Kahit papaano, nakakakalapit sila sa mga infected ng hindi nahahawa. Ayon sa kanila, pinoprotektahan daw nila ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng suka na hinaluan ng mga herbs. Ipinapahid din nila ito sa kanilang balat. Sa kalaunan, nahuli ang mga magnanakaw at ayon sa alamat, ipinagpalit nila ang recipe kapalit ng awa. Ang halo na yon ay nakilala bilang Four Thieves Vinegar. Dumating pa sa punto na naniwala ang mga tao na ang pera ay nagdadala rin ng sakit, kaya hinugasan nila ang kanilang pera gamit ang suka. Pero wala sa mga lunas na ito ang gumana. Patuloy na kumalat ang salot. Lumaganap ito sa buong Italy at mabilis na kumalat sa mga trade route papunta sa buong Mediterranean at Europe. Buong mga nayon ang na-wipe out. Libo-libong magsasaka ang namatay. Dahil wala nang nagtatrabaho sa mga bukirin, hindi na naaani ang mga pananim. Nauubos ang pagkain, kaya kahit ang mga nakaligtas sa plague ay namatay sa gutom. Paulit-ulit na bumalik ang salot sa loob ng maraming taon. Mula sa daan-daan, naging libo-libo hanggang milyon-milyong libingan ang naitala. Patuloy na sinubukan ng mga doktor na makahanap ng lunas pero kailangan din nilang protektahan ang sarili nila habang ginagamot ang mga pasyente. Kaya sa mga sumunod na outbreak, nagsuot sila ng mahahabang balabal at mga maskarang parang ibon. Nilalagyan pa nila ng herbs ang loob ng maskara para raw hindi nila malanghap ang sakit. Sa paglipas ng panahon, napansin ng mga doktor ang isang mahalagang bagay. Ang pag-isolate sa mga may sakit ay nagpapabagal sa pagkalat ng plague. Ang quarantine ang naging pinaka-epektibong paraan para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kaya nagdeklara ang mga autoridad sa Italy na ang lahat ng may plague ay ilalabas ng lungsod papunta sa mga bukirin para doon mamatay o gumaling. At nang gawin nila iyon, unti-unting humupa ang salot. Nang matapos ito, para bang nawalan ng laman ang Europe. Ayon sa BBC, tinatayang 25 milyon katao, mahigit 1/3 ng populasyon ng Europe, ang namatay dahil sa plague. Inabot ng ilang siglo bago tuluyang naunawaan ng mga doktor kung ano talaga ang sanhi nito. Noong 1894, natuklasan ng mga scientists ang bakterya na nagdudulot ng plague. Binago ng discovery na iyon ang mundo. Nakatulong ito sa pag-usbong ng modernong medisina at public health. Bakit nga ba sobrang deadly ng Black Death? Simple lang. Wala pang antibiotics noon. Ipinakita ng plague kung gaano ito kalupit. Kung nagpatuloy pa ito ng ilang taon sa parehong bilis, posibleng hindi na nakaligtas ang sangkatauhan. The Countdown to Doomsday, December 31, 1999 ay hindi lang ordinaryong New Year's Eve. Para sa marami, ito ang araw na babagsak ang modernong sibilisasyon. Maaaring tumigil ang elevators, mawawala ang kuryente o init, maaaring hindi gumana ang credit cards at ATMs. Nagsimulang magpanik ang mga tao, pero sabay din silang naghanda. Nag-imbak ang mga pamilya ng canned food. May iba na nagtago sa underground shelters. May ilan pa na bumili ng armas para sa proteksyon. Ito ang isa sa pinaka-nakakakabang gabi sa modernong kasaysayan, at lahat ito dahil sa isang computer glitch na tinawag na Y2K bug. Noong 1970, ibang-iba ang mga computer kumpara ngayon. Malalaki, mabagal at sobrang mahal. Isa sa pinakamalaking gastos ay ang storage. Para makatipid, nagdesisyon ang mga programmer na gumamit lang ng huling 2 numero ng taon sa data. Ginawa nila ito dahil kulang sa memory space noon ang mga system at hindi rin nila inakala na tatagal ng ganun katagal ang kanilang software. Kaya ang taong 1975 ay nakastore bilang 75. Ang 1989 ay naging 89. Sa loob ng maraming dekada, walang naging problema rito at lalo pang umasa ang lipunan sa mga computer. Ginagamit ang computer sa mga ospital para i-monitor ang mga pasyente. Umaasa ang mga power plant dito para makagawa ng kuryente. Ang mga eroplano ay nakadepende sa software para makalipad. Kahit ang mga nuclear weapons ay may milyon-milyong linya ng computer code. Sa madaling salita, ang mundo ay pinapatakbo ng computers. Pagdating ng early 1990s, may nagtanong ng nakakabahalang tanong. Bakit kailangan pa ng 4 na numero kung sapat na ang 2? At doon nila napagtanto ang isang malaking problema. Ano ang mangyayari sa computer kapag dumating ang taong 2000? Ang sagot ay nakakagulat.
ire-record ng computers ang taong 2000 bilang 00. Pero para sa computer, ang 00 ay pwedeng mga hulugang 1900. Ibig sabihin, babalik ang oras ng 100 taon pabalik. At ang biglang pagtalon na iyon ay posibleng magdulot ng malawakang glitch at sabay-sabay na pagbagsak ng milyon-milyong system, maaaring maging sakuna ang pinsala. Pero karamihan ng tao ay walang ideya na may ganitong problema. Noong 1993, isang software expert ang naglabas ng artikulo na nagbabala tungkol sa glitch. Nang mabasa ito ng publiko, nagsimula ang panic at lalo pang pinalaki ng media ang takot. Ngayon, ikinukumpara ng gobyerno ang Y2K sa malalaking natural disaster tulad ng lindol, bagyo at tornado. Naglabas din ang Hollywood ng mga pelikula tungkol sa worst case scenarios. May Y2K the Movie at maging dokumentaryo na Y2K Family Survival Guide. Naniwala ang mga tao na malapit na ang katapusan, kaya nag-iba-iba ang paraan ng kanilang paghahanda. Ang iba ay naghanda ng proteksyon, ang iba naman ay nag-imbak ng pagkain na tatagal ng 1 taon. May mga religious group na nanalangin para sa awa ng Diyos. May mga negosyante rin na kumita sa takot ng tao at nagbenta ng Y2K survival kits. Habang ang mundo ay nagpapanik, ang mga programmer ay nagtatrabaho para ayusin ang problema. Kailangang hanapin at i-rewrite ang bawat 2-digit year sa sistema at dapat matapos lahat bago mag-midnight ng December 31, 1999, isang race laban sa oras. December 31, 1999. Naka-high alert ang mga gobyerno sa buong mundo. Naghintay ang mga pamilya sa bahay, kasama ang mga mahal sa buhay, habang nag-aabang kung ano ang mangyayari. Pero nang sumapit ang hating gabi at pumasok ang January 2000 at walang nangyaring katapusan ng mundo, sa halip, naging maayos ang lahat, pero hindi ito swerte. Sa loob ng 2 taon bago ang Y2K, ang mga IT professionals ay nagtatrabaho ng average na 70 oras kada linggo para ayusin ang code. Tinatayang umabot sa $300 hanggang $600 billion ang ginastos para maiwasan ang posibleng problema. At nagbunga ang lahat ng pagsisikap na iyon. Nagpatuloy ang paglipad ng mga eroplano, nanatiling bukas ang mga bangko, patuloy ang operasyon ng mga ospital, at ang Y2K bug ay hindi nagwasak sa mundo. The war that almost ended civilization, ang World War, ay eksaktong ibig sabihin ng pangalan nito, isang digmaan kung saan halos lahat ng bahagi ng mundo ay nadadamay sa labanan. Sa kasaysayan, 2 beses pa lang ito nangyari, at parehong beses, napakalaki ng naging pinsala. Gumawa ang mga engineer ng mga bagong sandata. Ang mga scientist ay lumikha ng mga nakamamatay na lason. Ang mga espiya ay ipinadala sa likod ng linya ng kalaban. Habang patuloy na dumarami ang mga nakikitil, parang unti-unting sinisira ng sangkatauhan ang sarili nito. Noong unang digmaang pandaigdig, mahigit 15 milyong buhay ang nawala. Ito ang naging tinatawag na Total War, isang digmaan kung saan ang buong bansa ay direktang kasangkot. Milyon-milyong kalalakihan ang lumaban sa lupa, sa dagat at sa himpapawid. Pero ang ikalawang digmaang pandaigdig ang halos tuluyang sumira sa sibilisasyon. Sa pagtatapos nito, tinatayang 3% ng populasyon ng mundo ang nawala. Pero maaari pa sana itong maging mas malala. Nagsimula ito nang umangat sa kapangyarihan si Adolf Hitler sa Germany. Ninais niyang dominahin ang mundo at idineklara niyang ang mga German ay isang superior na lahi na nangangailangan ng living space. Mabilis niyang binuo muli ang militar ng Germany at sinimulan nilang sakupin ang mga karatig bansa. Sinubukan itong pigilan ng ibang bansa at kalaunan ay naging pandaigdigang digmaan ito. Milyon-milyong inosenteng tao ang dinala sa mga kampong piitan. Nagkulang ang pagkain. Namuhay ang mga sibilyan sa matinding takot araw-araw. Habang tumatagal ang digmaan, maraming tao ang naniwala na ang tanging paraan para matigil ito ay alisin ang taong nasa sentro ng lahat, si Adolf Hitler. Kaya maraming plano mula sa iba't ibang panig ng mundo ang ginawa para siya ay kitilin, pero paulit-ulit siyang nakaligtas. Isang pagkakataon sa Munich, may lalaking naglagay ng bomba malapit sa entablado kung saan magsasalita si Hitler. Pero umalis si Hitler ng ilang minuto ng mas maaga, kaya nang sumabog ang bomba, wala na siya roon. Sa isa pang insidente, kahit ang sarili niyang mga opisyal ay nagtangkang kitilin siya. Ang pinakaseryosong pagtatangka ay noong Hulyo 1944.
Isang German officer ang nagdala ng briefcase sa isang pulong kasama si Hitler at ang laman nito ay bomba. Inilagay niya ito malapit kay Hitler at umalis. Ilang minuto ang lumipas, sumabog ang device. Maraming nakitil, pero muling nakaligtas si Hitler. Isang mabigat na oak table ang nakasagip sa kanya mula sa mismong pagsabog. Matapos ang insidente, lalo siyang naging paranoid. Nagutos siya ng malawakang pag-aresto at tinatayang 5,000 katao ang pinaghinalaang sangkot sa mga plano laban sa kanya ang inaresto. Sa kabuuan, may hindi bababa sa 42 pagtatangka na kumitil sa kanya gamit ang lason, sniper at bomba. Pero lahat ng iyon ay nabigo. Sa kalaunan, nakumbinsi ni Hitler ang sarili niya na siya ay pinoprotektahan ng kapalaran dahil sa kumpiyansang iyon, naging pabaya siya at nakagawa ng malalaking pagkakamali. Noong 1945, natalo na ang Germany. Pero sa Pacific patuloy pa rin ang digmaan at doon naganap ang pinakamapaminsalang strike ng buong conflict. Noong August 1945, ibinagsak ang mga atomic bomb sa Japan. Inilarawan ng isang saksi ang pagsabog na parang eksena mula sa impyerno. Ang flash radiation at init mula sa pagsabog ay sumunog ng mga burol kahit hanggang 8,000 feet ang layo mula sa ground zero. Sa kabutihang palad, natapos ang digmaan bago pa magamit ang mas marami pang nuclear weapons dahil nagbabala ang mga eksperto na ang nuclear war ay maaaring magdulot ng tuluyang pagkalipol ng sibilisasyon ng tao. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay tumagal ng 6 na taon. Sa pagtatapos nito, wasak ang buong mundo. Tinatayang 60 milyong buhay ang nawala. Wala pang pangyayaring lumalapit sa antas ng destruction nito mula noon. Ang susunod na kabanata ay tumatalakay naman sa isang mapaminsalang natural na sakuna na malamang ay hindi mo pa naririnig, ang taon kung kailan nawala ang araw. The year the sun disappeared. Ang mga bulkan ay madalas sumabog at karamihan sa mga tao ay hindi na gaanong pinapansin ito. Pero noong 1815, may isang pagsabog na sobrang lakas kaya halos magdulot ito ng katapusan ng mundo. Hindi lang nito winasak ang lupa, nilason din nito ang kalangitan. Nawala ang araw, bumagsak ang ani at nagsimulang mag-freeze ang mundo. Sa loob ng isang taon, marami ang naniniwala na dumating na ang katapusan. Nagsimula ang kwento sa isla ng Sumbawa sa kasalukuyang Indonesia. Ang mga tao roon ay mga magsasaka at mangingisda. Ang kanilang pamumuhay ay nakadepende sa sikat ng araw, ulan at ani. Sa gitna ng isla ay naroon ang bundok Tambora. Sa loob ng maraming henerasyon tahimik ito. Bago ito sumabog, hindi alam ng karamihan na ito pala ay isang bulkan. Kaya naging kampante ang mga tao at nagtayo pa sila ng mga nayon sa paligid nito. Ang mga bata ay lumaki na naglalaro sa mga dalisdis ng bundok. Pero sa ilalim ng lupa, patuloy na naiipon ang pressure. Pagsapit ng 1815, hindi na ito nakayanan ng Tambora. Sumabog ito. Bumulwak ang mainit na lava at ang pagsabog ay nagdulot ng lindol, tsunami at pyroclastic flows na sumira sa mga lupa at kumitil ng libo-libong buhay sa Indonesia. Inilarawan ng mga nakasaksi ang pagsabog bilang isang dumadaloy na masa ng naglalagablab na apoy. Libo-libong buhay ang nawala at maraming nayon ang nawasak pero hindi pa ito ang pinakamatinding epekto. Ang mas malaking panganib ay hindi nakikita ng mata. Nilason ng pagsabog ng Tambora ang kalangitan. Nagbuga ito ng napakalaking dami ng abo at 10-10 milyong tonelada ng sulfur dioxide sa atmosfera. Napakataas ng pagkalipad ng abo at gas kaya hindi ito nahugasan ng ulan. Umabot ito sa stratosphere at nagsimulang mag-reflect ng sikat ng araw kaya lumamig ang mundo. Habang kumakalat ang particles, mas kaunting sikat ng araw ang nakarating sa ibabaw ng Earth. Ibig sabihin, mas kaunting init. Dahan-dahang lumalamig ang planeta. Sa simula, napansin lang ng mga tao ang mas malamig na panahon. Pero pagkalipas ng ilang buwan, naging malinaw na may malaking problema. Hindi na normal ang takbo ng panahon. Ang 1816 ay nakilala bilang Year Without a Summer dahil kahit sa kalagitnaan ng taon, nagkakaroon ng snow sa buwan ng June. Nangyari ang frost na sumira sa mga pananim noong July. Pagsapit ng August, nagyelo na ang mga bukirin at wala talagang naging tag-init sa taong iyon. Ang Europa, China at maging North America ay nakaranas ng mas mababang temperatura kaysa normal at buong ani ng mga pananim ang nasira. Kumalat sa buong mundo ang kakulangan sa pagkain. Nagutom ang mga tao. Sa ilang lugar, nagkaroon pa ng mga riot. Sa Asia, malalakas na ulan ang nagdulot ng pagbaha. At sa India naman, nagsimulang kumalat ang mga bagong sakit.
Isang ganap na kaguluhan ang nangyari, lahat dahil sa isang sumabog na bulkan. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik sa lupa ang abo at sulfur. Muling sumikat ang araw at dahan-dahang uminit ang temperatura. Pagsapit ng 1818, bumalik sa normal ang mga season. Tumubo muli ang mga pananim at nagkaroon ng pagkain. Sa kabila ng matinding pagsubok, nakaligtas ang sangkatauhan.